Okay, Attorney Lorna, kung meron ng senior citizen benefits, una, magkano lang ba yun? Maliit lang yun. Maliit lang? Maliit lang. Kanya nga, I want to use the opportunity na paalala, no? Kasi merong final na bill sa 19th Congress. 20th Congress na to, no? Yung final na bill na yun, hindi pinasa. Tungkol sa senior citizens, expanded senior citizens benefits. Anong ibig sabihin nun? Kasi ngayon, yung mga senior citizens benefits, para sa mga indigent lang na. Eh, lahat naman tayo taxpayer. Pera natin yan eh. So, yung expanded bill, propose na lahat ng senior citizens mabigyan ng benefit. Kasi taxpayer tayo, hindi lang yung nangangailangan. Pangalawa, ang expanded dapat, additional. Ngayon, 1,000. Merong proposal sa 19th Congress na additional 500. Pang ang age mo is 60 to 69. At additional 1,000 pag ang age mo ay 70 and above. Oh. So lahat tayong senior citizen, hinihintay namin yon. Nakalimutan, hindi pinasa. Nag-away-away dito sa mga flood control and all that. So sana mga nakikinig ngayon sa TV5, Senior Citizen Act naman. Kasi kailangan namin lahat, tayo lahat tatanda, no? At saka nag-contribute na tayo sa taxes. Ano ba naman yung additional 500 or 1,000 sa mga ninakaw nyo sa taong bayan? Yun na nga kasi talagang misallocated ang budget. Ang yearly budget natin, misallocated. Kulang na kulang talaga para sa mga matatanda. Sa batas, kulang na kulang din ang seniors. Ang dami sa kabataan, meron na nga sa LGBTQIA+. Nakalimutan yung seniors. Yon. Okay, Dr. Love, may kinalaman ba sa pagpapalaki sa anak kung bakit ayaw arugain ng anak ang tumanda ng magulang? Ate ko rin walang magulang na gustong maging ganyan ang anak. Ang gusto ng magulang ay gumanti ng pagmamahal ng anak, lalo na sa panahon ng pagtanda. Sa ngayon, habang tinitingnan ko si Lolo Kulas, pinipigil ko lang lumuha kasi hindi magandang makita ng tao na lumuluha ako dito. Halos magkasing edad kami ni Lolo Kulas. At nararamdaman ko ang pain sa puso ni Lolo Kulas. Ang hinihingi niya, Sel, hindi pera. Ang hinihingi niya ay panahon na makita at makasama ang mga anak niya. Naghuhumiyaw ang puso ni Lolo Kulas. Kailangan ko ng panahon. Kailangan kong madama na mahal ko kayo at mahal niyo ko. Kailan pa? Pagpantay ng pa ako? Tsaka niyo sasabihin mahal ako? Hindi ko kailangan yung ubas na ibibigay niyo sa akin. Kailangan ko yung panahon niyo. Mayakap ko kayo. Kasi konti na lang, tatawagin na ako. Nakita natin yung nanay nila. Maswerte kayo, may mga magulang pa kayo. Isang bagay lang iwanan ko sa inyo. Ang ginawa niyo sa magulang niyo, nakikita ng mga anak niyo, yan ang gagawin sa inyo pagtanda niyo. Si Jesus, samantalang nakapako sa krus, alam niyang mamamatay siya. Itinagubilin niya ang kanyang ina sa kanyang pinakamamahal na disipulo, si Juan, upang masecure ang kanyang ina para may alaga, para may matirhan ang kanyang ina. It was Jesus. Kayo, saan ang pag-ibig niyo? Pera-pera lang ba ang pagmamahal natin sa magulang? Ate ko rin. Salamat, Brother June. Eto na. Si Lolo nga, hindi na makaupo ng diretsyo. Doc Camille, paano na ngayon makakabawi ang mga anak kina Lolo Kulas at Lola Clemencia sa tingin mo? Okay, unang-una ate ko rin sinabi nga nila, pag dumadalaw, ayaw nilang dumalaw dahil wala silang maibibigay. But remember, dito ang pinag-usapan natin, time is currency.
So pwede nating sabihin yung panahon na ibibigay nyo, parang yun na yung kapalit ng pera na sinasabi nyo. Malaking bagay yung panahon na ibibigay sa magulang. Kasi kumisan ng mga magulang, hindi naman kinakailangan yung pasalubong eh. Ako naalala ko yung nanay ko, bibigyan ng pasalubong tapos ang kukunin isang pirasong lechiyas lang tapos pamimigay din yung kung kung kani-kanino. Pero ang point, parang meron ka lang na ibigay. Pangalawa, ano ba yung sabihin natin, time, energy, at the same time, yung pagmamalasakit mo na samahan sila sa check-up, o kaya naman yung kung gagawa ng paraan na yung kung may mga medical problems na ganyan, ang daming pa pwede niyong itulong eh. Kayo mismo bilang mga anak, pwedeng maghanap ng mga pagkakataon na paano ba sila masasamahan na makapunta dito magpa-ultrasound ng libre, magpa-laboratory ng libre. Ang laking factor yan, Ate Coring. Kaya hindi kinakailangan ng pera doon. Kumisan, pwede pa kayong humingi ng pamasahe sa barangay eh, para lang sabihin na ipapa-check up ko po yung tatay ko, kaya lang wala kami pamasahe. O kaya naman pa pwedeng sabihin, pwede po bang gamitin yung ambulansya ng barangay para yung tatay ko madala dito o yung nanay ko madala doon. Ang kinakailangan talaga dito, panahon. At panahon din na magsasabi kung bakit kinakailangan na tayo, yung mga problema yung ganyan, yung mga galit nyo na yan, kailangan, masolusyonan na yan eh. Kasi, napaka petty or sabihin na natin sobrang iksi ng panahon ni tatay at ng lolo at lola nyo. Tapos ganyan pa yung ipinapakita nyo. Lalong masakit dun sa mga matatanda na nakaranas dito. At saka, add ko lang, Ate Coring ha, kasi baka yung, di ba sinasabi natin, minamaximize natin yung mga binibigay ng gobyerno. So besides the fact na senior citizen, di ba, PhilHealth, baka po mamaya, pag senior kayo, automatic pwede na kayong PhilHealth, sa PhilHealth. And then kung halimbawa kayo ang head of the family at kayo ang nakalagay dun sa kontador ng inyong tubig at saka ng electricity, pag kayo po ang head of the family at nakalagay doon, meron pong 5% pag kayo ay senior citizen, 5% deduction. So sana makita nyo po yung lahat ng mga benefits na ibinibigay ng gobyerno, kaya lang kasi sinasabi nyo palagi, hindi alam. So ito po, pinapaalam na namin. Ayun. So sa PhilHealth, maaari nang magkaroon ng benepisyong libre? Automatic po. Yes, automatic. Basta SOP po yun, mag-a-apply lang po senior citizen para sa ganun. Meron po kaagad, halimbawa kung operasyon, kung ma-hospitalize na ganun, meron po kaagad na PhilHealth ang mga seniors. Ayun. Okay.